Bagong henerasyon, umaaksyon! Para sa buwan ng Marso, tuloy-tuloy ang aming paglilingkod para sa bawat Pilipino. Dala ang serbisyong may resibo, tapat, totoo at ramdam ng bawat isa. Sa bagong henerasyon party list, kalusugan ng bawat Pilipino ang una, lalo na ang mga pamilyang nangangailangan. Tuloy-tuloy ang pagbaba ng Bantay Health Program natin sa iba't ibang barangay mula sa San Mateo, Rizal, Marikina, Quezon City at Valenzuela. Dala ang libreng check-up, diagnostics, ECG, X-ray at gamot. Ngayong buwan, nasa 1,008 pasyente ang natulungan natin sa tulong ng One Life, Lifesaver Medical Services at Mazel. Nakapagbigay din tayo ng 891 BHPL membership cards na may kasamang health insurance. Isang napakagandang balita rin po mga ka-BH. Dahil opisyal na po nating binuksan ang pangalawang yakap clinic na ating partner, ang Lifesaver Regalado, sa second floor ng Regalado Hive Commercial Center, Regalado Avenue, Fairview, Quezon City. At ganoon din yung Lifesaver Pharmacy natin. Bukas ito mula Lunes hanggang Sabado, 9 a.m. to 4 p.m. Libre na ang check-up, diagnostics, x-ray, ECG, at eye check-up at iba pa. At tulad ng sinabi ko, bukas na rin po ang Lifesaver Pharmacy natin sa Regalado kung saan nandoon po ang 21 sa Yakap Clinic natin at 54 medicines mula sa Yakap Gamot. At kaya kahit sa ibang Yakap Clinic kayo nakaregister, pwede niyong dalhin ang inyong e-prescription sa Regalado Lifesaver Pharmacy para nang sa ganon, maserbisyohan ng libre ang inyong gamot galing sa PhilHealth. Bisita na kayo mga ka-BH at sama-sama nating alagaan ang ating kalusugan. Mas pinalakas din po ng bagong henerasyon party list ang ating serbisyong pangkalusugan sa pakikipag-partner sa KSC Family Clinic upang maghatid ng libreng cataract eye check-ups sa ating mga kababayan. Nakapagbigay din po tayo ng 2.9 million worth of guarantee letters para sa 161 na pasyente sa mga public hospitals at 927,700 pesos naman para sa 53 na pasyente mula sa private hospital. Malaking tulong po ito para maibsan ang gastusin ng ating mga kababayan sa kanilang pagpapagamot. Salamat sa DOH. Sa pakikipagtulungan ng serbisyong bayanihan ng UNTV, nakapaghatid rin tayo ng mga kabuhayan package sa ating mga kababayan. Opisyal rin po nating binuksan ang sensory room para sa mga special needs education learners sa Bagong Pag-asa Elementary School ng Quezon City. Yan po ay pwede ring i-avail ng iba't ibang public schools para nang sa ganon may sensory learning classroom din sila. Kasama rin natin dito si Councilor Bernard Herrera sa pagsasakatuparan ng proyektong ito. This is a space where they can learn, grow, and feel supported in an environment designed especially for them. Sa tulong ng DSWD, nakapaghatid din po tayo ng relief assistance sa 1,739 na pamilya na naapektuhan ng sunog sa Quezon City, Malabon at Mandaluyong. Sa ganitong simpleng paraan, nais po nating ipaabot na hindi sila nag-iisa at may kasama silang handang umalalay at tumulong sa kanilang muling pagbangon. Sa bagong henerasyon, ang ating mga solo parents may partner na. Katuwang ang National Council for Solo Parents, tuloy-tuloy ang pagbaba natin ng mga programang nagbibigay suporta at oportunidad sa ating mga solo parents. Narito ang mga pangunahing programa at proyekto natin para sa kanila. Personal din po nating binisita ang ating mga kababayan sa Cebu at Ormoc Leyte. Nakisaya po tayo sa pagdiriwang ng kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagkaroon din ng makabuluhang pag-uusap kasama ang lokal na pamahalaan, mga solo parents at MCGI. These visits allow us to connect directly with communities and ensure that our programs truly respond to their needs. Naimbitahan din po tayo ng Department of National Defense in celebrating National Women's Month. It was an honor to share a message on courage, service, and leadership as a Filipina. At syempre, patuloy din ang ating suporta sa kababaihan. Nagsagawa ang bagong henerasyon party list ng bayong making training para sa 50 na kababaihan sa E. Rodriguez, Quezon City. Through this, we hope to empower more women with skills that can help support their families.
Patuloy po ang ating pagbabantay at pagsusulong ng mga solusyon sa gitna ng energy crisis. Nagsubmit po tayo ng House Bill number 8821 o Bayanihan 3 na layuning gawing automatic ang Bayanihan-style relief tuwing may national energy emergency. Ito po ay may 100 billion energy emergency relief fund para sa cash aid, wage subsidies, livelihood support at relief sa loans, renta at utilities. Nananawagan din po tayo ng congressional inquiry in aid of legislation kasama ang DOE, Marina at PPA upang tugunan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa maritime sector, kabilang ang Fuel Price Index Mechanism, emergency relief measures, at investigasyon sa price distortion. At nangyari na yung hearing na yan. Yes. Hinain din po natin ang House Bill number 8338 o Fuel Price Stabilization and Targeted Excise Relief Act na naglalayong bawasan o suspindihin ang excise tax sa langis tuwing may biglaang pagtaas ng global oil prices. And last but not the least, we were also invited by Vice President Sara Duterte for my post-birthday meal. Yan. Or we had a light yet meaningful discussion on issues that matter to our fellow Filipinos. Thank you very much, VP Sara. It was a pleasure to be with you. Muli po, ito ang ating buwan ng Marso. Maraming salamat mga ka-BH. Maraming salamat, mga ka-BH! Together, we continue to bridge help to bring hope, one day at a time.